So, record ko na 'to bago ko makalimutan. Anyway, XRP sa 15 minutes. Learning purposes lang. Ito yung EMA 950 saka 200. Ito yung reversal niya supposed to be. Itong area na 'to supposed to be na reversal niya. Pero tingnan mo kung mano-notice niyo ang layo nung EMA para mag-reverse hindi katulad nito. Yung pababa magko-cross yung red sa yellow. Hindi nag-cross ang red sa yellow rito. Dito pa lang siya nag-cross, magkakasama sila yan. Pero ang theory kasi is blue magko-cross sa red and then yung red magko-cross sa yellow. Yan, diyan siya nag-exit. Ngayon, dito naman siya nag-enter, dito siya nag-exit. Same thing. Yung baligtad naman. Yung yellow dapat yung kung dito yung blue nag-cross sa red, dito naman yung blue nag-cross din sa red and then yung red nag nag-cross yung blue sa red nandoon and then yung red nag-cross kay yellow. Ito red pababa, ayun red pataas. Ayun yung exit. Saka ito yung parallel. Oh. Kita mo nang exit na siya ng parallel, di ba? So yan yung unang dapat mong hanapin sa reversal. Ngayon, ang second is para kung mag-e-entry diyan. Ito, para mag-entry. So kung i-blow up mo 'to, blow out mo 'to after na mag-cross na sila kasi may confirmation ka na. 'Di ba? Sandali lang tumatawag si misis eh. Tapos na. So, ang lagi mong hinahanap dito is yung high and low nung leg. High and low ng leg. Like, this is the resistance. Ayan yung leg na yan. Ito yung support niya. Ito yung support niya. Yan ang support. Okay. Tapos, pero dito kasi consolidation. So, ang magiging, yan, ang magiging resistance mo, pwedeng ito. Pero yung pa rin ang support mo. Nagkakaroon yan ng nagkakaroon ng buy and sell dyan eh. Kaya nagkakaroon ng resistance. Kaya nagbe-bend yan eh. Di ba? Anyway, consider nyo lang yun kasi yun yung mga tinatawag na ni-respect ata saka hindi ni-respect pag nilagpasan niya. Tulad nito, itong maliit na to, ito na to. Diba? Nilagpasan na itong mga yan. Oh, so, hindi niya na-respect. Pero ito, hindi niya naman nilagpasan. Hindi niya nilagpasan. Ayun, lumagpas to. So, dito ka na. Ito na kukunin mo. So, yung entry dito, mabalik ako. Yung entry dyan, kung i-blow up natin yan. Blow up natin yan. Kukunin mo pa rin yung high. Dahil short tayo, di ba? Short yung bias natin dito. Dahil nitong EMA natin, yung confirmation natin, yung EMA natin. So, short yung bias natin dyan. Ang entry natin nasa taas. So, ang hinahanap natin is yung pullback ng taas. Which is pag hahanapin mo, syempre, ito muna ang yung resistance, right? Tapos ang dulo ng leg na yan, ito yung dulo ng leg na yan. So, ito ang support. So, pag mineasure mo yan, ang hinahanap natin is yung ito to, 0.75. Yan ang hinahanap natin usually, 0.75. More than ng golden zone, right? So, somewhere there. Nandun nandito dapat ang pullback. Dapat nandito yung pullback. Pero hindi naman all the time nandyan. Pag nilagpasan yan, lumagpas dito sa kwan mo, ibig sabihin hindi niya ni-respect yan. Parang ito yan eh. Parang etong point nito, let's say ito yan. Di ba? Hindi, mali.
hindi yan. Dito tayo maghanap. Ito, 'to, yan, yan. 'Tong point na 'to, nilagpasan niyo, ang tawag diyan induce. Pero kung nilagpasan niya ng sobra-sobra, ibig sabihin hindi niya na ni-respect. Ang ni-respect niya na siguro yung susunod na resistance. Ganun lang yun. Maghanap ka lang ng mas mataas na resistance sa kanya. Yun ang na-respect niya. So, doon ang sukat mo. Doon ka magsusukat. And then, ito. So, ito ang taas ang resistance. Let's say, ito ang support mo. Yun ang hinahanap mo. Pero ito mo to, nagpunta lang sa ito, 0.32. Nag-bounce lang siya sa 0.32. Which is continue, yung tawag nila dito eh. Continuation trend, di ba? 0.32. So, hindi siya hindi siya nag-bounce as what we expect. Pero okay lang yan kasi madami ka namang puwedeng entryhan, eh. Dito ka pa lang naman nag-umpisa, eh. Kauumpisa mo pa lang dito, eh, dito sa tatlong 'to, 'di ba? So, puwede ka pang makahanap ng entry. Anong gagawin mo niyan? So, maghihintay ka ng 'pag natapos na 'tong trend na 'to, ang hinahanap mo kasi, yung taas. So, ito hindi mo 'to kailangan. Ang kailangan mo 'tong taas na 'to. So, lilipat mo 'yan diyan. Ta's iintayin mo yung bumaba. 'Pag bumaba na 'to, 'pag bumaba na 'yan, tataas na 'yan habang tumataas 'yan, so yun na yung support mo. Habang tumataas 'yan, puwede mong sukatin, puwede mong sukatin 'yan. Ang sukat niyan from here to doon, dapat 0.75 yung pullback niya. Eto, back, pullback, 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 pullback 0.75 somewhere around the area. So tingnan mo 'pag binlow up mo 'to, yung area na 'yan, ayan o, tinamaan yung 0.75 natin. So yan ang pullback mo. Ito yung stop loss mo. Stop loss mo dito sa either sa dalawang 'to, puwedeng dito, ang SL mo. SL, 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 stop loss, right? So from there, tignan mo dire-diretso na siyang bumagsak. Ngayon, kung malagpasan mo 'yan, maghahanap ka na ng ibang entry, gano'n pa rin. Maghanap ka ng low, maghanap ka ng high, tapos magsusukat ka hoping na tumama, hindi tumama kasi ito nag-0.32 lang 'to, eh. Kung ito na ngayon yung high mo, itong pullback na 'to ngayon ang high mo, 'di ba? Yan na yung high mo, eh. So, ito na yung low mo, walang nag-pullback. Pero pagdating mo dito, sabihin mong eto na yung kuwan din yan, eh, pullback din yan, eh, continuation din yan, eh. Puwedeng puwede ka diyaan, puwede doon, pero binrake niya 'to. Kaya kailangan mo ring sundan 'tong trend line mo na 'yan, oh, ayan na. So, maghanap ka ng pinakamalapit diyan na mataas, ito yung pinakamalapit na mataas. So, kung 'yan ang pinakamalapit, ito yung ginamit niya. Ito yung ginamit niya na 'yan ang ginamit niya na, resistance, right? 'Yan ang ginamit niya na resistance. Ito and then ito ang ginamit niya na support. 'Yan ang ginamit niya na support. So, ito yung trend niya. Yan ang trend niya. Isang leg lang yan, yung buo na yan. Ngayon, kung gusto mong malaman kung kailan yan aakyat na ganyan, di pwede mo gamitan ng parallel. Pare-parehas lang yan, eh. Yung parallel yan. Ayan, oh. Kailan lumabas yung parallel? Ayun, lumabas ang parallel dito. Ayan yung parallel mo ng 1050. Ayun, oh, dire-diretso. Anyway, side quick lang yan. Quick. Ito, pag measure mo yan, ito yung entry mo dyan. Yan yung pangalawang entry. Right? So, kung malagpasan mo yan, kaya lang dito na yung the end na yan. Ilang beses ka na nag-entry, dalawang entry lang usually, eh, sa isang buong leg. Parang ganun, uma-average lang ng dalawang entry sa isang buong leg. Yung magandang trade. Tapos neto, wala na, nag-reversal na. Ngayon, ang
Ang ginagawa ko kasi, iniintay ko na lang yung eto, sinusukat ko din para meron akong idea kung saan siya babalik. Pero mostly 'pag dinilit natin 'to madumi na, mostly then tanggalin din natin 'yan, tanggalin. Alam mo na 'yan. So, ito yung consolidation area mo, ito yung consolidation area mo, yung reversal area mo, yung reversal area mo. Ang ginagawa ko lang dito, iniintay ko 'pag nakakita na ako niyan, ginaganyan ko lang tapos iniintay ko siyang lumabas. Iniintay ko 'tong lumabas, tutulungan lang ako ng EMA. Yan, yan, yan. Lumabas na siya, 'di ba? Hindi kita. Yan, lumabas na siya sa parallel mo. So, mag-e-expect ka na itong EMA na 'to, ito yung i-expect mong EMA. Ito yung i-expect mong EMA. Pero, dahil lumabas na yan, nakakita ka na rin ng low. Ito yung low mo, ito yung support mo, di ba? Ayan ang support mo. And then, meron kang high doon. Meron kang high dito. Pwede mo masukat yung area na yan, which is, ito, resistance. Which is, from here to here, yun pa rin, 0.75 pa rin. Hindi naman hindi exact yan, pero at least, yan yung pinakamalapit. Ito yung confirmation mo, right, ng EMA. Ito yung confirmation mo ng EMA. Yan yung confirmation mo ng EMA. Hindi pumasok. Yan. Hindi mo pa rin lagyan niya ng sorry. Hindi mo naman kasi agad papasukan to eh. Nasa 15 ka, di ba? Ang hinahanap mong pasukan yung high. Which is dapat dito. Pwede mo itong makuha sa smaller time frame kung gusto mo. Or pwede mo rin itong kunin. Ang gagawin mo dito is pwede mo na naman itong i-EMA. At saka hanapan mo nito. Mga te. Hanapan mo naman. Or, linisin natin to. Linisin natin yan. Tapos, tanggalin muna natin to. Yan. Ang pinaka-high mo ito. Hanapan mo ng entry pababa, di ba? So, ito, resistance mo. Ito, hinahanapan mo ng entry. Pababa. Yeah. Ganap ka ng entry dito. Ang hinahanap mo ng entry is yung ABC, di ba? Doon ka sa B papasok. Laging ganyan. Pag pababa, pag na-miss mo yan, maghanap ka na naman ng another ABC. Baliktad. Pag na-miss mo kasi yan, magkakaroon ka dito ng 1, 2, 3, 4, 5. And then, magkakaroon ka na ng ABC. So, ang entry mo dito na. Yung walang entry mo dyan, susunod na entry mo, pwedeng dyan or pwedeng doon. Confirmation. Anyway. So, nakakita ka na ng high. Ang kailangan nating pasukan yung high. Kasi mag-short tayo eh.
Dahil yun ang bias natin, short eh. Right? Ang bias natin, short. Magsa-short tayo. Nakita mo na yung high. Dito na siya sa parallel, mataas. Gusto mo ng entryhan yan. Kaya lang, nasa 15 minutes ka. Pwede kang pumunta ng 1 minute. Right? Or ito yung high. Sa 1 minute. Ayan yung high. So, anong nanap mo? Itong taas, di ba? So, ano gagawin mo? Kunin mo yung high, sukatin mo yung low, and then 0.75. Yan. Yan ang pullback mo. Pullback. Yan. Yan ang entry mo. Right? Or, tingnan mo kay Emma. Ito. Confirmation mo kay Emma ito. Yan ang confirmation mo kay Emma. Emma confirmation. Yan. So, itong entry mo, yung confirmation mo sa 1 minute. Pero ito, nakita mo to sa 15. Nakita mo yan sa 15. Pero wala kang makitang ABC eh. Wala kang makitang ABC. Kaya ka napunta kaya ka ng 1 minute. Kasi sa 1 minute, pwede kang magsukat ng ABC para maka-entry ka. Gusto mo mag-entry. So, ang entry naman ng short is eto. So, ito ka na. Ito na yung entry mo ito yung entry mo ng short pala. Yan. 0.5. Yan yung una na mismo. So, ito na yung high. Ito na yung high. And low. 0.5. Ito na yung susunod na entry mo. So, ito yung unang entry mo. Yan ang unang entry mo. Hindi na mismo yan. Ito na yung susunod na entry mo. Right? And then, na mismo pa rin yan. So, maghanap ka na naman. High and low. So, yan ang high mo na ngayon. Ito na yung low. Then, 0.5. So, ito na yung susunod na entry mo. Ang area na yan. Right? Kaya lang dito, kung mag-stop loss ka, na-stop loss ka kasi nagkaroon siya ng ganyan. Pero kung doon mo nakuha, hindi yan naabot ang stop loss mo. Laging ganyan naman. Unless na matapos tong leg na to, tapos mag-work ka na sa ibang leg, hindi niya nababalikan yan. Pero usually, pinabalik-balikan niya yan. Lalo na pag nasa consolidation ka. Or, kunin mo yung buong length neto. Buong length neto. And then dito, pwede niya balikan yan. Area lang naman yan. Area. So, habang yan. Ito yung lang lahat. Ang area yan. Pag nag-start yan sa 0.5 hanggang dito sa 886 eh. Yan ang area ng pullback talaga eh. Totoo. Yan ang area ng pullback talaga. Kaya lang, instead na manghula ka, lagyan mo na lang ng parallel pag meron ka pang. Kasi ito, pwede mo naman yung paliitin ba sa 1 second eh. Pwede mo pang paliitin yan sa 1 second eh. Let's say dito. Right? Linisin natin to. So, ang entry mo, is ng 0.5, right? Na mismo, gusto mong pasukan yan. Ito, 1 second. So, anong ihanap mo dito? Yung pa rin. So, ito yung 1 second mo. Ito yung minarkahan natin. Anong hinanap mo dito? Yung pa din. Ganun ba din? Yung high and then low.
high, and then low. 1.75. Ito, yan ang entry mo. So 1 second, which is so 1 minute. Yan yung 1 minute mo. And sa 15 minutes, yun yung 15 minutes mo. Okay. Ganun lang yung sharing ko ngayon, araw na to. Ganun lang din mag-trade. Ang gagawin ko lang is, ganap nga ako ng trade doon sa dito sa crypto pair. Right? Tulad dun sa isang video. Punta ka ng 4. Tapos hanapin mo yung maghanap ka ng baseline. Which is, ito na lang baseline mo. So 4 hours. XRP pala pataas na sa 4 hours. Shocking. 4 hours XRP. Shocking. Ito hanap ako ng entry dyan. Pang matagalan na yan. Kaya na yung reversal eh. So 4 hours yan eh. Hindi. Consolidation pa rin. Pero nasa ilalim na. Kailangan niyang lagpasan to eh. Kailangan may ma-break eh. Lalo na pag may pantay-pantay. Kailangan may ma-break. So kung ito ang confirmation natin sa 4 hours. Confirmation natin sa 4 hours. Right? And then tanggalin natin yung EMA. Pasok natin yung candles. Itong confirmation natin sa 4 hours. Ito consolidation to eh. Nasa ng main. Ito ang nasa ng main. Ngayon dito sa time frame na to, maximum time frame, ito ang main niya. Ito ang support. And then, gawin natin itong leg na to. Kung na may na-break na pala, hindi. Ito ang resistance. Antayan mo. Yan natin ito ang resistance. Yan. Ito kasi manipulation to, kaya mahirap eh. Pero anyway, kung hindi natin yan kukunin, kung kukunin natin ito ang support, ito ang resistance. Wala pang nabe-break. Pag na-break to, for sure, pataas na yan. Kasi 4 hours yan. Pero hindi ko na pindot yung play na gubo ko. Anyway. So, pwede yung nag-exit ng parallel. Ngayon ang hinahanap natin. Ito kasing, itong XRP nakita nga natin na paakyat na. Kung nasa 4 hours ako eh. Kung lalagyan natin to ng regression, nasa taas na siya ng regression. Ang iniintay mo na lang dito is lumabas nitong regression. Kasi meron ka ng confirmation dito eh. Pero nasa loob pa rin siya ng area. So pwede pa yung bumagsak, di ba? Kaya lang naka-open open yung 50 sa 200 natin. Malakas yan. Diba? Malakas yan. No? Open. No? Ito yung confirmation natin. 4 hours yan. Ha? Confirmation man ng EMA. So, inintay na lang natin lumagpas dito sa trend line. Pag lumagpas yan sa trend line, ang hinahanap natin ngayon kasi
or confirmation is maghanap tayo ng ganito, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos magdo-double yan. Etong 1 and 2, 3 and 4, actually, double yan eh. Double ng regression yan eh. Dalawang beses yung double regression to. ABC yan eh. ABC. Ito. Ito kasi, 1, 2, 3, 4, 5 din yan, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito, ABC to eh. ABC yan eh. Same with this one. Same with that one. Ngayon, pag natapos na yung 5, etong 5 na to, magkakaroon din ng ABC yan, di ba? Di ABC din yan eh. ABC. Pero ayan, unusual yan. Nakikita ko ang measurement yan is double regression. Double ng nitong clone. Double nitong yan. Parang ganyan. Parang ganyan. Double. And then mag-start na naman ulit pataas. Kung ito hinihintay natin, ang entry natin, pwedeng dito pa sa C. Para sigurado. Kasi magpo-pullback pa yun, hindi natin naabutin kung hanggang ng pullback niyan. Pero pwede ka na mag-entry dito sa 2, sa 4. Pero yung kung sa 4 ka mag-entry, malamang ma-hit ka ng pullback ng C. So, kailangan mo mag-sell sa 5. Ganun yan. Ayan, double yan. So, paano mo monitor yan? Ganun din. Ginagawa natin, ipaparallel mo lang. Tulad nito. So, tanggalin natin to. Tanggalin natin lahat yan. Tapos ito, pwede mo lagyan ng parallel para ma-monitor natin kung kailan siya pupunta dito sa ilalim para makabili tayo ng app na. Ito pwede dito sana eh. Kaya lang na-miss natin. Pero mas maganda kasi kung yan eh. Tingnan mo, pag sinukat natin yan eh. Yan ang pinakalapit sa 1.75 eh. Ay, 1.5 Pero mas maganda yan kung dito mo hintayin sa labas ng regression. Ito, dito mo hintayin sa labas. Masigurado ka na pataas na yan. Sana intindihan nyo. Ulitin. Bye-bye.